Kamusta mga kapasigenyo at mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at ito ang inyong lingguhang dosis ng katotohanan, talino at konting haplos ng talas ng dila. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mainit na balita mula sa Pasig City, ang 69 million pesos na lupa na binili ng lokal na pamahalaan para sa sports complex sa Rosario. Pero teka, hindi ito basta-basta kwento ng tagumpay, may mga kontrobersiya, pending na kaso at mga tanong na kailangang sagutin. Kaya't maghanda kayo dahil ito ay isang isang malalim, masinsin at matalinong talakayan na tatagal ng ilang mga minuto. Bago natin simulan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo, i-hit mo na yung subscribe button at i-click ang bell icon para updated ka sa mga ganitong kwento na nagbibigay liwanag sa mga issue ng bayan. Tuloy ang laban, mga kaibigan. Una, ang pag-uusapan natin ang magagandang balita ayon kay Mayor Vico Soto, nabili na ng Pasig LGU ang huling piraso ng lupa ng may private claimant para sa sports complex sa Rosario. 3,000 metro kwadrado ang lupa at ang presyo 23,000 pesos kada metro kwadrado o 69 million pesos sa kabuuan. Zonal value lamang daw ito. Mga kababayan, at kung tutusin, mababa na ito. Bakit? Kung magdemanda ang may-ari, pwede pang maningil ng legal interest at damages. Isang malaking hakbang ito para matapos ang proyektong ito na ilang taon na nang hinintay ng mga Pasigenyo. Pero mga kaibigan, hindi ito ang buong kwento. May mga hadlang at hindi ito basta simpleng transaksyon, kaya't maghanda kayo dahil susuriin natin ito ng masinsinan. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang malalaking problema na hinintay nating sagutin. Una, ang issue ng lupa. Ayon sa batas, bawal magpatayo ang gobyerno ng pampublikong pasilidad sa pribadong lupa. Kaya't kailangan bilhin ito ng Pasig LGU sa pamamagitan ng just compensation. Pero bakit ngayon lang? Bakit natagalan? Dahil mga kababayan, ito ay isa sa mga namana ni Mayor Vico mula sa nakaraang administrasyon. Pangalawa, at ito ang mas nakakaintriga, may pending na kaso sa Court of Appeals. At hindi lang yon, hiniling ni Mayor Vico sa Commission on Audit ang isang espesyal na audit. Bakit? Dahil may duda siya sa sinasabing 100% complete na phase proyektong 2019. Nang siya umupo bilang alkalde, sabi niya, mukhang sinisingal tayo para sa mga bagay na hindi naman na-deliver. Ouch, parang may nag-order ng pizza pero crust lamang ang dumating, di ba? Hindi tayo papayag na malugi ang taong bayan, sabi ni Mayor Vico. At yan ang gusto natin sa leader, transparent, matapang at hindi nagpapaloko. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas malalim na konteksto. Sabi ni Mayor Vico, maraming namanan niyang problema ang hindi madaling ayusin. Kulang ang dokumento, magulo ang impormasyon at parang hinintay na lang na maayos ng milagro. Pero hindi siya tumigil. Isa-isa niyang inayos ang mga ito at sa proseso natuto ang Pasig LGU. Ang mga leksyon mula sa nakaraan ay humantong sa malalaking reforma. Halimbawa, iniiwasan na nila ang splitting o phasing ng mga proyekto para mas madaling maging transparent at masubaybayan. Ito isang game changer mga kababayan dahil kapag transparent ang proseso, mas maliit ang tsansang may magloko sa likod ng entablado. Bakit mahalaga itong sports complex? Hindi lang ito tungkol sa lupa o pera. Ito'y tungkol sa pangarap ng mga Pasigenyo, lalo na ang kabataan, na magkaroon ng modernong pasilidad para sa sports, komunidad at pagkakakilanlan ng lungsod. Pero higit sa lahat, ito'y tungkol sa pananagutan. Ang kwentong ito ay patunay na ang pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Vico ay handang harapin ang mga hamon kahit gaano kahirap. Pero teka mga kaibigan hindi pa tapos ang laban. May mga tanong pa. Ano ang susunod na hakbang? Anong magiging itsura ng sports complex at kailan ito tuluyang matatapos? Kaya naman mga kapasigenyo, maging aktibo tayo. Suportahan natin ang mga reformang ito. Tanungin natin ang mga tamang tanong at siguraduhin accountable ang ating pamahalaan.
At kung gusto niyong marinig pa mga ganitong kwento, mga kwentong nagbibigay liwanag, nagbibigay inspirasyon at nagbibigay pukaw sa ating talino, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell icon at mag-iwan ng komento. Anong opinion mo sa isyong ito? Gusto mo bang malaman ang susunod na kabanata ng Sports Complex Saga? Sa ngalan ng katotohanan at pag-asa, ako si #WalkWithLan at ito ang inyong channel, no? #WalkWithLan, umaagos ang pag-asa sa Pasig at tuloy ang laban. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.